Mother mo, alam mo kung nabubuhay siya. Okay, like, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? O nakikinig siya ngayon, gano'n. Ano gusto mong sabihin sa mother mo? Siyempre, mahal na mahal ko pa rin naman siya. Hanggang ngayon alam mo ba na hanggang ngayon parang gusto ko siyang kausapin. Ano ang gusto mo? Alam mo, bago ako matulog pagagabi, na-miss ko na siya so. Yung image ko sa amin is pangit. Kaya umalis na lang ako. Dahil bakla ka. Bakla. Wala na akong galit yan. Pero yung hindi mawala sa isip ko, mister, yung itiratali ako na hubot-huban. Oo. Oh my God. Labas ng brain niya, natatakpan na yan natatalupan na lang ng puti. Ano sabi ng doktor yan? Walang cure. Naningan siya, sabi sa amin, yung sila may white matter disease hanggang 9 years old na. Naging mabait naman ako na anak. Sabi ko, hindi naman ako pasaway. Pero bakit yung anak? Kinakasyon ko yung God, bakit yung anak ko? Sana ako na lang. Parang galit sa akin yung pamilya ko kasi namatay mama ko, hindi ako nakauwi. Pero sorry, ayaw kong humarap sa kanila nang wala ako. Namatay yung mother ko. Oh my God, nawala ka. Hindi ka nakauwi. Close ka ba sa mama mo noon? Bumitaw ang isa. Yeah. Several times. Multiple times. So I was so broken at that time, and I think He made a way. Ganun tayo kamahal ni God, ni Jesus eh. By accident, nanonood sila ng simba kay Father Jerry. So when I heard his homily, sabi ko, sige makinig na lang ako, sabi ko. And through that one mass lang narinig ko si Father Jerry, I felt something different. Hahanap kami ng ano ba yung reason, no? Bakit namin nararanasan? Sabi sa akin nung doktor na nung onco dun sa St. Luke, sabi niya, tinuro niya itong aking throat. Hindi yan ang papatay sa'yo. Iyan ang papatay sa'yo. Tinuro niya yung... Kasi sabi ko, Lord, napaka-unfair naman. Dasal naman ako ng dasal sa'yo. Bakit ganito? Gusto ko nang magpakamatay, parang ganon. Yung situation ko, parang ganon. Tapos, kinuha ko nga yung kutsilyo. Tapos, ginanyan ko na, diniin ko na talaga. Tapos, nakita ako ng anak ko. 2 years old pa siya noon. Sabi niya, Mami, no! Nag-uulam po ako ng yung asin and then sugar na i-dissolve into water. Hindi ko din po matiis yung parents ko po kasi nga po kailangan po talaga, lalo na po may mag-aaral po sa amin ng college. Yung mama ko nag-decide na mag-abroad. So, pumunta po siya ng Dubai. Nagtrabaho po siya for 9 years doon. Sobrang sakit po kasi sabi ko kay mama ko, kaya naman natin pwede naman natin ilako yung saging. Kaya naman ng papa ko talaga before. Pero kasi... Paano niyo binabawi ngayon? Ngayon, gusto ko pong maranasan niya kung paano po yung buhay na hindi po namin na-feel before. Ang hirap maging director-producer, maging owner, imagine, meron akong pinakita na komisyon. Pinapoproduce ka pa ng project. Kasi masasabi ko, Lord, hanggang saan hanggang saan patutungo ang artista. Pero ang daming tao nagtitiwala. At abangan nyo. Gary, my God, parang it's your year. Sabi nga nila. Taon mo. Grabe. Parang taon-taon may pelikula ka. Tinry ko rin mag-produce dati. Ned's Project ang na-produce ko dati. Ang bida doon si Angeli Bayani. Okay. Pero nanalo kami doon sa best film talaga. Ikaw bang, nakikrave ka ba na pagmamahal ng isang ina? O na napunuan naman yan ng lola mo? Hindi, napunuan naman ng lola ko. When I was a child, elementary days ko, umaarte-arte naman ako sa school. Kasi diba may umaarte-arte naman tayo sa school. Meron akong principal before na parang nasinabihan ako noon, na panood niya ako umarte na balang araw na mag-artista ka kasi magaling kang umarte.
Bilisan. Nasa puso mo na, naging Yes, passion po. mo siya. Kasi siguro, natutulog lang siya. Pwede palang magka-commercial ang Pwede isang naman tulad natin ko. magitin ko anong unang commercial mo eh. Ano po, BPI. BPI. BPI Aya. Insurance po siya. So anong role mo dito? Ano ka? Tapos lead role siya, tapos first. Tapos sabi ko, akala ko nung una, simple lang. Oo. Grabe pala ang pagsala.